This is 5,000 pesos cut. Parang nag-lose ako ng around 50,000 pesos para sa drone ko. Yung mga tao rito mabait sila actually. Medyo intimidating lang silang tignan but they're very good people. You know, tip ko lang sa inyo. Pagka para ka ng taxi dito, huwag kang kukuha dun sa pila kasi mahal. Ang daming rental ng mga motorcycle dito. Any brand. Bigla ako naging food vlogger. Kung napansin nyo guys, yung mga videos natin ngayon, araw-araw na yung labas eh. Ako yung nanalo sa FJ Moto. Yung gusto akong sabihin sa inyo, pero hindi ko mapigilan. Sabihin ko na lang din. Imagine mo, sabihin sa interview niya na okay lang. Na mag-drugs. Kayong mga nakaserbisyo, grabe kayong magtrabaho. Kami din. Basta ako neutral ako. Hindi ako papanig sa kahit kanino. Napanood mo yung news nung nakaraan? May nirip na bata. Oo, di ba? Nirip na naman ng adik. Okay guys, nakatayo tayo ngayon kung saan dito ginanap yung ating UNESCO Cultural. Ayan. Okay, barbershop. Sigurado ka? Pagugupitan mo ako dito. Haircut? Yeah. Dito lang ako, salikan ko. Okay, just a clean cut here. Hi guys, how's my new haircut? Okay, mag-order kami dito ng food namin. One Caesar salad. Caesar salad. What is this pasta? It's frutti di mare. One. Yeah. Okay. One milkshake. Okay, do you have Coke? Okay, one Coke. And what coffee you like? Cappuccino? One cappuccino. Alright, Yeah. thank you. That's good. Only that. Oh. Thank you. Thank you. Can you leave it this one? Alright. Okay. So ayan na nga guys, this is our day 2 dito namin sa Morocco. Naka-experience tayo ng Morocco cut. Wow, Morocco. Ano tawag dito? African cut. So clean eh. Pinacial ako. Kakaiba yung mga ginamit na sa mukha ko. Kamay ang ginamit. So natanggal yung mga blackheads natin and everything. Kanina, binalikan namin yung drone na na-confiscate doon sa custom. Hindi inaasahang pangyayari. Sarap na tulog ng ibon dito. This is the only document that pwede ko ipakita sa kanila para mabawi natin yung mga drones natin na na-confiscate. So, dalawa siya. Ang suggestion nila sa akin para mailabas ko daw yung drone na yon. Kailangan dito rin ako mag-flight from Marrakesh to Istanbul and Istanbul to Manila. That is very impossible kasi our ticket is papunta kami ng Casablanca. Ang flight ko supposed to be is from Casablanca to Istanbul. So yun yung paraan. They are suggesting na pagdating namin ng Casablanca, pupunta pa ako ng Marrakesh para lamang makuha. It's 4,450 pesos For five. na gupit. Plus tip, 800 dirhams. This is 5,000 pesos cut. Ito yata pinaka-expensive na haircut ko. Well, this is $100 cut. Okay na din yan. Eh, ganun talaga. Gusto mong ma-experience eh. Sa Pilipinas, sanay ako sa tagta 30 pesos na gupit eh. 30? Wala ah. Uy, may 30. 500 yung nag Yung nag-haircut sa akin, 500. Anyway, at least naka-experience tayo ng cut nila. Okay naman. Para silang nagmamagic eh, may ginaganon pa eh. Anyway, so yun nga, sobrang hassle na magpabalik-balik ako just to get my drone. Malaking halaga pa rin yun. Parang nag-lose ako ng around 50,000 pesos para sa drone ko. And hopefully guys, dating yung ating tour operator ngayon, makakuha tayo ng access sa kanila para mailabas natin yung drone na yan. Kasi ang only thing lang talaga para mailabas yan is mag-flight ako pabalik. Eh, imposible naman yun. So from Marrakesh to Istanbul, mas mahal yung ticket na yun. So kailangan lang natin madala talaga yung drone na yun sa Casablanca Airport. Para from Casablanca, pabalik ng Istanbul. Sobrang laki. Anyway, mami, okay lang ba yun? Makigilty ako eh. Kahit tatlo. Cool. Guys, to be honest, sinabihan ko si Alfred. Ang bigat na sa dibdib ko na maiwan. Kaya nga eh, yung pag-usapan. Let go ko na. Pero mami, isa pa. Baka sakaling mapakiusapan natin si Boris mamaya. Kung may relative sila or kamag-anak sila na magpa-flight going back to Istanbul. Madali na eh. Pag nasa Istanbul na siya. Bago pa mag-flight, bago ko pa i-book, sinabihan na kita, bawal ang drone doon. Ikaw lang tong matigas ang ulo. Ano, matigas nga ang ulo ko talaga. Kasi gusto ko mabigyan ng mga viewers ko talaga ng level up na videos. Yun naman ang reason kung bakit ako nagdadala ng mga drones. Kahit na alam kong medyo alanganin. Bilhan mo na lang ulit ako sa Pro Gadget PH, ma'am.
Pero ang ganda dito, no? Alam mo yung vibe niya dun sa South Africa. Iba rin sa North Africa. Lahat ng building dito, makikita mo, ganyan ang kulay. Yung nasa likod ko. Pero African color talaga yan, no? Yung ganyang kulay din dito. Danao din, no? Walang wire sa Davao. Sub-Saharan Davao. Oo, Sub-Saharan Davao. And nabawasan naman namin yung mga comments ninyo that we are very welcome dyan sa Davao. And kasama ka ba, Mami, if I'm going to Davao? Malala. Could you check, Mami, yung flight balikan? Pinipili talaga yung drone eh, no? Guys, kasi ganito, no? Kung ipapadala yung drone ko from here sa Marrakesh going to Casablanca, it costs 1,700 dirhams. Parang ang presyo nun nasa around 15,000, sabihin mo na. Parang libre yung DJI Neo ko, pero makukuha ko yung DJI Mini Pro 4. Makukuha ko siya. But anyway, ayokong masira yung tour namin because of that. So kung napanood yung video ito, I'm pretty sure na ilabas na natin yung video natin dito sa North Africa. This is part of North Africa, right? Yeah. Cappuccino. How do you pronounce this? Venezia Ice. Venezia Ice. Italian name, Venezia Ice. Are you Italian? No. What are you? Moroccan. Yung mga tao rito mabait sila actually. Medyo intimidating lang silang tignan but they're very good people, you know. They will try to speak English even nahihirapan sila mag-English pagka nagpapa-assist ka. Yung taxi driver kanina talagang nag-volunteer pa siya na wait, tip ko lang sa inyo. Pagka para ka ng taxi dito, pagka kukuha dun sa pila kasi mahal. Isikiling ka agad ng kontrata tapos walang metered. Mas maganda yung mga tumatakbong taxi if you going to come here sa Marrakesh. Para kayo ng mga taxi na tumatakbo na kasi mas makakasave kayo ng malaki doon. Dito pa lang sa Marrakesh, enjoy ko na yung vacation dito kasi nakapag-sakay kami sa horseback riding. At sa ngayon guys, malamig talaga. Ang lalaki ng kabayo nila. Sobrang ganda. And guys, share ko lang din sa inyo. Ang daming rental ng mga motorcycle dito. Sobrang dami. Makikita mo talaga. Any brand from BMW, may mga Triumph, Suzuki, Honda. Hindi ko lang alam kung magkano kasi kami dumaan kami sa isang agency kaya meron kaming tour operator dito. Pero syempre, if you wanted to do DIY, gusto nyo pumunta dito para magmotor, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa na-experience mag-rent na yung mag-walk-in ka tapos mag-rent ka. Tip ko lang, kapag mag-motor ka dito, kailangan talaga yung winter riding suit ang gagamitin mo, yung talagang waterproof na. Problemado ako sa gloves ko kasi hindi ko nadala yung isang gloves ko na pang malamig talaga. Wala kasi sa atin sa Pilipinas yung nagbebenta ng ganong gloves eh nag-iisa lang yung gloves ko na yun. From now on, hindi na ako magadala talaga ng drone every time we go abroad. Sorry guys, this is the last. Dadalhin ko yung drone ko. Yung mga drone ko na yan sa Pilipinas na lang. Hopefully, pagpunta ko ng Davao, may bago na naman tayong drone. Kasi gusto ko yung maliit na drone lang kasi hassle yung malaki. Ano ko eh, one-man team ako pag nagbablog ako. Ako lang lahat. Ako nagsushoot, nagpapalipad ng drone. Of course, those things, dadalhin ko yun sa motor ko. So hopefully guys, mapalitan ko yun na mas maliit na drone. Yung malaki kong drone, ginagamit ko naman yun sa mga special occasion. Kaya okay lang. Ang gamit namin bukas guys, meron kaming gear from Moto Market, yung Rev 8. Subukan natin dito yun kung kaya ba niya sa malamig. Pero sigurado ko kaya yun. I have two na dala. Isang BMW Rally Gear at isang Rev 8. Ikaw mami, anong dala mo? Climb and then... Climb. Lahat siya climb. Sana all. Mamaya guys, mamimit na natin yung mga makakasama natin sa ride. Nasa hotel na sila. Advantage guys na naaga kami dito. Nakapagpasyal kami sa isang lugar na hindi talaga kasali sa aming itinerary. Naka one day tour kami sa Marrakesh. Daming spray sa buko mami, talaga naman. Yung problema ko pag naligo ko tapos nabanlawan na to. Baka di ko na siya maibalik sa ganitong ayos. Ang ganda oh. Kinis. You like it? Ang kinis. Sana yung nagugupit sa akin, ganito kakainis magupit. So, here's our order. Wow, Caesar salad. Punong-puno, overload. Tapos, anong pasta to? Italian pasta yan, di ba? Yeah. Wow, sarap pa. Yung kape ko, ang sarap. Grabe. I love my coffee. Let's eat. Wow. It looks delicioso. Caesar salad, ah. North Africa. Sarap, no? Very light siya. Kanina, mami, habang nasa taxi tayo, pinainis ba ako na sana sinira ako na lang yung drone na yun. Hindi kasi parang hopeless na makukuha ko siya. Mali ko kasi, masyado ako honest. Yung maliit lang, pwede nang ipamigay yun eh. Binuksan mo pa yung takbag mo. Akala ko yun na yun. Akala mo lang i-declare lang. Oo, yun nakakala ko. O confiscated pala.
Nag-enjoy ka naman, mami, kahapon tsaka ngayon. Ikaw yung Ilocanan na hindi mahilig sa gulay. Ayoko yan, ganyan na yung gulay. Pag gusto kong gulay, dinengdeng, Inabraw. sitaw, inabraw. Na malunggay, di ba yung malunggay na bunga? Pampag-aatas yun, okra. Hindi, ayoko na. Ako, I like okra. Paborito kong gulay, patola, na may sardinas, na may miswa. Sarap. Ako ang palaya. Palaya na may kamatis, na may itlog. Yun, Sarap. naku. Sarap nun. Anong pinaka-paborito mong breakfast? Pritong pusit, itlog na may sibuyas. Yung pritong pusit, yung daing, yung dried. Oo, dried. Dried, oh. Dried pusit. Yung isda na tamban. Isdang tamban, ano? Sarap. Ako meron akong pagkain na gusto ko seasonal lang siya kinakain. Ano? Yung tuyo, pag mula ng panahon, tapos ilalagay mo sa champurado. Ako naman, tuyo na pinalangoy sa sukang pinakurat. Ang sarap nun. Kaya yung tamban na pinalangoy sa sukang pinakurat. Yun, mas gusto mo yung lumalangoy, no? Dapat lumalangoy siya dun kasi mas masarap. O kaya, lagang talbos ng kamote. Nilagang talong. Tapos buro na ginisa na maraming luya, Uy. kamatis, bawang, sibuyas. Bigla ako naging food vlogger. Sarap. Alam mo, pag nasa abroad ka, yun yung mga bagay na gusto mo kainin. Kapag nasa Pilipinas tayo, hindi naman tayo nagkakain masyado. Magsimula nung papayat na tayo, hindi na tayo The secret, The secret is not eating breakfast. not eating lunch, only dinner. Lagyan ko ng konting asin para may lasa. Salt and pepper lang, although masarap na siya. Kaya ganun sila ka-stricto dito, you know why? Ay, oo, no? Ang i-visa lang natin is Istanbul. Tsaka ano, mami, yung bang feeling mo na nasa Europe ka, pero mura yung bilihin. Kanina guys, nag-shopping kami sa mga outlet dito. Ang mura. Lahat mga 50% o 60% ba, no? 50%? Oo. Eto, mura to, tumi. Tumi, nakatatlong tumi. Tuloy ako. Mga 3 tumi siya. Promise din ako mag-shopping. Eto guys, minana ko lang sa kanya. Galing pa tong ano Chiang Mai. Ito yung katawan ni Ella. Yeah, this is my body. 3 months ago. 4 months ago. 4 months ba? Ano na? Masarap na ang maliit ang katawan kasi karamihan sa sale, mga extra small. O, ito extra small. O, di ba? Oo nga, no? Tsaka mura, no? Nakaka-save pala tayo. Ang natitira dun sa mga naka-sale, extra small, small, tapos XL, XXL. Tama. Ang sarap. Siyempre kung saan tayo makakatipid. Bali yung vlog na to, pasensya na kayo. Hindi na to i-edit kung ano lang yung mapapanood nyo, yun na yun. Para kayo nanonood ng live podcast namin ni Ella. Kung napansin nyo guys, yung mga videos natin ngayon, araw-araw na yung labas Every day meron tayong upload sa YouTube. So updated kayo sa mga ganap at happening sa aming dalawa. Pero yung tunay na ride namin, Bukas pa mag-start. bukas mag-start yun. Pero Tsaka, hindi uploaded agad-agad. Yeah, yun, Short lang I think, no? yun yung madedelay. O, kailangan iuwi Kasi siyempre, maubusan ka na ng panahon. Pag ride, tapos edit, wala na. Kasi usually guys, para may idea lang kayo, no? Yung isang video ko na nilalabas sa inyo na 30 minutes lang pag pinanood nyo. Ang totoo nun, 6 hours na video yun to 8 hours video. Paigsiin ko yun into 30 minutes. So imagine nyo kung gaano kahaba, kung gaano namin sinisiksik yung video na yun. Kumbaga talagang pinaghihirapan ko na yun naman. Pero ito guys, hindi ko na paghihirapan to. Kasi gusto ko ma-i-update kayo dito, kumbaga, shoot and edit to. Ang tawag namin dito na mga filmmaker is SDE, Same Day Edit. Pala mami, hindi mo ako congratulate. Ako yung nanalo sa FJ Moto. Congratulations to us, tayo guys, yung nanalo as short film. Pag pero na yung award mo, doon na lang. Oh, doon ko na lang ipopost, di ba? Pero syempre, I'm happy to announce, kanina ko lang nalaman, kagabi kasi ngayon dito, 3:39 na ng hapon dito. Pero sa Pilipinas, mga 2 o'clock na dyan ng madaling araw siguro. Nakita ko yung posting ng FJ Moto. Sinend sa akin ng teammate ko na tayo daw, Team Access Plus, yung video ko daw yung nanalo ng short film video sa FJ Moto. Imagine nyo yan guys, ako bilang isang baguhan na sumali sa FJ Moto, wala akong idea. Hindi ko nga alam na may pa-contest na ganun. Hindi ko talaga alam. First time ko pa guys na sumali sa ganun, yung endurance challenge na off-road. Ang akala ko yung document ko lang siya ng normal vlog. So yung napanood nyo yun, it's a normal vlog. Yun yung standards namin sa normal vlogging namin. Imagine nyo, pumasok tayo, nag-entry ako ng dalawa. Isang documentary at isang short film. So hindi ko alam sa ngayon kung pang ilan tayo sa documentary
Ducati sa 1-hour video. Pero sinend sa akin ng mga kasama ko, yung teammate ko sa Team Ducati na tayo ang nakakuha ng short film, yung 30 minutes video. So I'm very happy and very thankful ako siyempre sa mga nag-sponsor sa akin. Turo agad eh. Sa aking journey na yon sa FJ Moto at syempre sa lahat ng mga companies pa na sumuporta sa akin. Alam niyo na kung sino kayo. Isa-isahin ko na lang sige para at least alam niyo lang. Watermax Enterprises, Legal Dad Printing Shop, 1987 Manscaped Cafe, which is lahat yon ay pagmamayari ko kaya sponsor ko na rin yon. And of course, sa Moto Market, sponsor na rin tayo niyan. MT Helmet Philippines, sa suot kong helmet nung time na nag-FJ tayo. At ano pa ba, yung mga Platinum Lubricants guys, yan, na nagsuporta sa atin. Siyempre, sila naman, kahit di nyo nakitang visible sila doon, pero kapag nandun ako, of course, I'm one of their brand ambassadors. So, part na rin sila ng event na yun for me. Ayun, ano pa ba? Ducati Philippines, yan. Motus, Access Plus, yan. Thank you so much sa inyo. And sa mga hindi ko nabanggit, alam nyo na kung sino kayo. Thank you to myself. Medyo 2 kutsara lang ang baon mong toyo ngayon. Thank you to yourself, kasi hindi ka masyadong high blood ngayon. Kahapon lang. Ikuwento ko sa inyo guys, kung ba't siya Hindi, nagtayo. wala po Hindi. kayong maririnig na kwento. Kwento lang ka. Wala. Dapat sa vlog mo mabait ako. Yung punong-puno ka na, pero dapat mabait ako. Ang bait-bait niya. Sobra. Yung halos hindi na ako makapag-vlog. So, sobrang bait niya. Di umayos ka. Kaya nga wala na akong video dun sa naiwan yung drone. Wala na akong video dun. Kinuha natin yung drone kanina. Wala na akong video dun. Yung mga part na alam yung walang video. Alam nyo na yun. Mabait kasi yung asawa ko talaga. Hindi ko pwedeng i-video. You order this? Bigay yan. Yung gusto akong sabihin sa inyo, pero hindi ko mapigilan. Sabihin ko na lang din. Alam nyo guys, kami, isa kaming law-abiding citizen. Kung sino nakaupo sa gobyerno, kapasakop kami. At susuporta kami sa mga project kung sino man yung nakaupong nasa gobyerno. Bilang isang negosyante, bilang isang mamamayang Pilipino. We're not really involved to any politics or whatsoever. Kaya lang, kahit man ano ang isip na gawin mo. Parte ka kasi, Pinoy ka eh. Oo. Lahat na nangyayaring kaganapan sa Pilipinas, syempre, kami Nagre-reflect sa atin yan. bilang Pilipino. And actually, dati, proud na proud tayo. You have the best president. We are the best president nung panahon ni Yeah. Duterte. You know what, when we go to Dubai, tapos pag-drive kami ng taga doon sa Dubai, Taga Dubai ha. nangasabi nila, oh, from Philippines. Philippines. Oh, you have the best president. Not coming from the kapwa Pilipino, from a different country, from the different culture. Different lahi. Oo, ibang tao na yun eh. Iba ng Emirati na yun eh. Sabi nila, good for you, you have a very good president. Very proud kami. Kapag nag-abroad kami, very proud. Very proud kasi yun ang sinasabi. Yeah. Ngayon, takot na sila sa atin. Most corrupt country. Yun na yung sinasabi nila. Unsafe. Very unsafe. Even yung mga dayuhan sa atin, talagang binabalot talaga yung mga bagahe. So technically, even our visitor, yung mga turista na pumupunta sa atin, takot na. That's why yung turismo natin humihina. One of our source of income also is tourism. Imagine mo ang hepe, chief PNP, sabihin sa interview niya na okay lang Na mag-drugs. nag-drug sila kasi kailangan sa OT, sa Grabe, work. no? Wow. Grabe yung alibay, no? Alibay yun eh. Paangatwiran na yun ng mga adik eh. Kasi ako, negosyante kami. Baka hindi nyo alam kung paano kami mag-grind. Hindi kami natutulog. Talagang push to the limit talaga kami. Kayong Kung tapusin. kayong mga polis or kayong mga nakaserbisyo, grabe kayong magtrabaho. Kami din. Kung OT lang din. Pagod ang katawan namin, pagod din ang utak namin kakaisip. Ngayon, never naman na naging solution namin Na magdroga. mag-drugs tayo para magising, di ba? Never na naging solution yan eh. Hindi pwedeng yun ang kakatwiran mo eh. Kasi mga anak natin maliliit pa. Tapos kalalakihan nila na ganun yung naririnig nila. Na imagine mo, no, pag napanood mo, On you. yung mga anak natin, tuturuan natin na huwag kang magda-drugs, masama Huwag yan. mag-iyosi, mga ganyan. Masama yan. Sinasabihan mo sila ng ganyan. Tapos, mapapanood nila sa television, bakit yung chief PNP natin, sabi okay lang daw na mag-drugs pagka magpupuyat ka. Ang bihira naman. Hindi parang ruin mo na yung utak ng anak ko. Tinuturuan ko sila ng magandang asal na huwag magda-drugs, huwag magaganto. Tapos biglang, isa sa nire-respetong tao, magsasalita na, Ganun, okay lang. Ganon. Okay lang pala. Naku po, Ginoo. Ano bang klaseng... Ay, sorry for the word ha. Alam ko maraming nanonood sa akin na uniform person. Pero I really disagree doon sa sinabi ng anong pangalan nun? Yung babae? The girl is Pahardo. Pahardo. I salute yung dedication nila. Kung
bakit nila napuntahan yung posisyon na yan, pinaghirapan nila yan, I salute. FYI, lagi namin sinusuportahan ni Alfred ang mga Mga kapulisan, PNP, mga projects nila, Army. lahat. Nagsasabi lang sila, then all Support out ng ang company support. ko pagdating sa Army at sa Pero PNP. pag ganito naman na hindi na tama, sabi ko nga sa'yo, stop na, stop. From now on, magsimula nung nakarating si Tatay Digong sa Netherlands, stop na. Every month, may letter ang PNP sa amin, humihingi ng support sa mga ginagawa nilang project. From now on, stop na lahat yan. Ayoko nang ma-involve with them. Regarding dun sa support, Mami, ando naman tayo para sumuporta. Kaya lang kung nakita natin na Kung yung sinusuportahan mo, ayoko nang magbitaw ng salita at baka may masagasaan. technically, we never vote Tatay Digong para maging presidente. Kasi kami, hindi kami botante, hindi kami bumoboto. Pero we really admire yung mga nagawa niya para sa bansa. Imagine mo, no? Paano kung hindi siya Tatay Digong, yung presidente natin During pandemic? Paano? Hindi ko alam kung buhay pa ako nun. Baka deads na ako nun, di ba? Baka maraming Pilipino ang namatay nun. No, baka nagmukhang India tayo. Baka nagay tayo sa ibang bansa, sa India. Yeah, Grabe eh. Italy, Spain. Sobrang dami. Kasi minaliit nila yung sakit nung wala pang vaccine. Ang daming nagkamatay. Pero because of Tatay Digong, sinarado lahat ang border, lahat. Sa kanya eh. Kung Term. ang mga mamamayang Pilipino ay hindi takot sa gobyerno natin nung panahon ni Tatay Digong, palagay ko chaos na. Baka hindi lang yun ang sinapit natin. Baka knockout na Worst tayo. talaga. Para sa akin, utang na loob ko yun. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na nagkaroon tayo ng Leader. napakagaling na leader during Time. pandemic. May nakita akong comment. Kung talaga daw magaling si Tatay Digong, bakit hindi nanalo nung second election? Hindi naman siya tumakbo. Yung legacy niya, history na yan para sa akin. And I want to publish this on my YouTube channel na hindi ko na Nagkaroon makakalimutan na nagkaroon tayo ng napakagaling na presidente. And once again, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos. Wala akong pinapanigan. Neutral, wala akong pinapanigan. Nakapanig ako doon sa nakakatulong sa bayan natin, sa bansa. Kung wala kang pinapanigan, tapos may pinapanigan ka. Hindi, doon ako nakapanig kung ano yung layunin nila. Hindi dahil kay President Duterte, hindi dahil kay President Marcos, hindi doon. Ang pinapanigan ko kung makakaganda ba sa bansa natin, Kung makakabuti. kung makakabuti ba Para sa mga anak sa mga namin. anak namin, yung mga projects ninyo, yung mga ginagawa ninyo. Yun akin bilang isang mamamayang Pilipino. And once again, ni isa sa kanila hindi ko binoto eh. Kasi hindi naman tayo bumaboto. But we support. Yeah, we support kung ano man yung project. Porta. Yan si Ella, ilang araw nang umiiyak. Gabi-gabi. Gabi-gabi umiiyak simula nung dinala si Tatay Digong sa Netherlands. Again, hindi naman talaga siya botante. Yung bang simpatya ng anak sa magulang, yun yung nakikita ko sa kanya eh. Ako bilang asawa, nakikita ko sa kanya yun na hindi ko naman siya sinusuporta na, support mo Tatay Digong, hindi eh. Actually, Hinayaan lang niya ako umiyak. nahayaan ko lang siya. Kasi, alam mo yun, yung naramdaman kasi namin na si Tatay Digong bilang hindi presidente ng Pilipinas, kundi bilang isang ama ng Pilipinas. Yun yung naramdaman ko bilang isang mamamayang Pilipino. Si Ella, iyak siya ng iyak. Para bang dinala yung tatay niya sa Netherlands na walang gamot. Hindi mo alam kung anong gagawin sa kanya ron. Kung makakauwi pa ba siya ng buhay sa Pilipinas. Kasi hindi siya yung tipong Hindi magpapakita ng weakness eh. Kasi kung magpapakita ng weakness yan, kunwari, edi naghimahimatay na lang siya. Para madali. hindi siya makalipad, di ba? Kaya Madali siyang hindi- magdrama eh. Di ba? Other politician na nakita natin na pagka nahuhuli na, kakasakit na. Kasakit na whatsoever. Si Tatay Digong hindi Home eh. arrest. Kano kita mo yung salitaan niya? Nung pinapauwingan niya sa Inday eh. Umuwi ka, wag mong iwan ng Pilipinas. Kung paano niya pinakilala yung sarili niya, halos hindi na niya mabanggit yung pangalan niya eh. Weak na siya eh, no? Kasi nga, syempre, cold yung weather. Hindi siya yung presidenteng gumagala kung saan-saan na bansa. Hindi siya ganun. Hindi mo mababalita. Hindi kagaya natin na gala. Oo. Kaya lang, kasi iniisip ko, hindi ko pera yan eh. Pera ng mamamayang Pilipino yan. Gagastusin ko sa ibang bansa. Bilang mamamayang Pilipino na lang na nagmamalasakit sa bansa. Yun yung sa amin. Hindi sa dahil sa namumulitika kami kasi never naman kaming nakipolitika. Ako, susuporta ako kung sa tingin ko, karapat dapat siyang suportahan. Kung sino man yung nakaupo. Alam ko na dapat susuportahan ko talaga. Meron din naman ako. Pero kung alam kong mali yung prinsipyo mo, Sasabihan mo. pipigilan oo, kita eh. oo. Kaya lang nakikita ko tama eh. Hindi dad eh. Ilalaban ko talaga sa'yo yun.
Tigas sa ulo. Lalaban ko sa'yo yun. Basta ako neutral ako. Hindi ako papanig sa kahit kanino. Lahat yan susuportahan ko. Basta maganda yung magiging bunga sa bansa natin. Yeah. Basta galit ako sa adik. Of course. Napanood mo yung news nung nakaraan? May nirape na bata. Oo, di ba? Nirape na naman ng adik. Yung bata, nakalagay sa caption ng balita pinagdroga yung 13 years old na babae, tsaka ginasa. Ito lang, sa Lucena. Ayokong nanonood lang din. Grabe sa Lucena. Tapos, inulit pa kasi. paano nga kasi legal na ang droga sa Pilipinas? Sa Thailand nga hindi droga ang legal, yung dahon. Herbal yun. Yung dahon-dahon nila sa Pilipinas hindi Hindi herbal synthetic. Sige, tara na. Doon tayo sa hotel natin at baka dumating na yung mga kasama natin. So yan, bihirang-bihira kaming magsalita ni Ella regarding sa mga ganyang klaseng usapin sa ating bansa kasi itong channel nito is talagang gusto namin good vibes lang pero hindi namin naiwasan talaga na magbigay ng aming sariling opinion. Ito naman ay opinion lamang naman namin bilang isang mayang Pilipino. Sana wag niyong masamain guys. Again, wala kaming pinapanigan. Doon lang kami sa alam natin na makakabuti sa bansa natin. Kung ikaw man ay mayroong anak na abuso, syempre, ano na ba ang gusto mong gawin sa umabuso, di ba? Lagi kong lalagay yung sarili ko kasi sa paano kung ako yun, paano kung sa akin nangyari yun, anong gagawin ko. So, yun lang. Adik, para di ka patayin. Yun ang matinding sagot doon. Huwag kang mag-drugs kung ayaw mong mamatay. Yun na yun. Ito, baka bukas kasi nakamotor na kami niyan. Kaya binibidyo ko na yung mga madaan natin. Tingnan mo, ang daming puno. Ang ganda ng panahon. Yan. Ito yung dates, no? Okay, ngayon naman kakain kami ng dinner namin. Kasama natin yung mga international riders sa iba't ibang lahi. And I see your vlogging setup. You're using the Insta360 and one GoPro. Yes. X3. Our tour guide and vlogger for today. We're here at the 800 years old tower, the minaret. Guys, sabi lang yun ng taxi driver dito I'm not really sure if totoo yun. Kasi tinanong kami kanina kung gaano katanda to and wala doon sa listahan. Sinabi lang yung sukat. I have a little You garage. rider? Yeah, she's a rider also. Small scooter, No, a big bike. big bike. Oh, bravo. Yeah, a little garage. Wow. Also Japanese. His garage. Oh, professional driver. No, not that so much. professional. Borada, not professional. Yes. Wow. GS. Philippines. GSA. Yeah, it's in Philippines. Manila. Yeah, no, No. in Pangasinan. In the province. In the province. Yes, In the a province of Pangasinan, yeah. Okay. GSA. Wow. 1300 Big garage. garage. My little Your garage. garage? Yeah, My garage. garage. Mechanic service. No, I am not. Collector. I am just a motorcycle enthusiast. I Ah, just love motorcycle like you. Love riding it and love looking at it. We're here at the minaret again, For the second time around. second time around, but this time with our new friends, Bora and them. I don't recognize their names. Is it okay if I going to film them also? must good. Thank you. So here, the tower. It never wrote the age. Orange blower. So orange. But I smell the flower. Smells flower. Yes. They're now praying. You hear that? What time is it? 6:47. Start of the prayers. Okay guys, nakatayo tayo ngayon kung saan dito ginanap yung ating UNESCO Cultural. Ayan. Ito tayo ngayon nakatayo. And dito sa Morocco, they have 9 cultural na attraction nila dito. So nandito tayo ngayon sa isa. Romanlar çıkan yemekler yiyorlar olan meydan. Hindi ko naintindihan yung mga pinagsasabi ng mga kasama ko. Bahala kayo dyan. Mami, spiritual daw yung lugar na to Kaya dinadayo to. Wow. So many fruits and nuts. Iba-iba pala yung pinanggalingan ng mga dates na yan. Ano? So many. How much? Kakain kami ng suso. You have to try it. Yeah. I think it's moving. Cheers. Go, Bore. Oh, No problem. get strong? Okay, kakaiba rin ng vibe dito. Guys, tignan niyo yung hawak namin ni Ella sa bag namin. Let's go. Come on, let's go inside. Bowl tour table. Come on, guys. Oh, it's nice. Hello. Good evening. Very nice place. Smells like. Hello. Good evening. Hello. Hello. Oh, nice. This is the menu. And this is the view.
BMW, no code. Wow. We have another one. And one Sarap. Tamis. green tea. Para kami naman double mint gum.